Sa pagsipa ng mataas na heat index ngayong araw, nagpaalala ang Health Department sa mga sakit na pwedeng makuha sa matinding init ng panahon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Nagpaalala ang Health Department sa publiko laban sa mga sakit na may kaugnayan sa matinding init ng panahon. Ito'y matapos i-anunsyo ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na posibleng pumalo sa 46 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw hanggang bukas. Sa forecast ng PAGASA, inilagay na sa Danger Heat Index ang ilang lugar sa Region 3, kabilang ang Pampanga, Nueva Ecija, Bataan at Olongapo City. Dahil dito, ilang eskwelahan na rin sa Kalakhang, Maynila ang nag-anunsyo ng blended learning at class suspension. Ayon sa PAGASA, mauuri bilang extreme caution ng temperatura kung ito ay umabot mula 33 hanggang 41 degrees Celsius, habang danger level naman kung ito ay nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius. Ang mga ganitong temperatura ay maaaring humantong sa heat cramps o pamumulikat, heat exhaustion o pagkahapo na may mga sintomas tulad ng pagkapagod, pagkahilo, sakit ng ulo at pagsusuka, at ang nakamamatay na heat stroke. Ang heat stroke ay isang kondisyon na may pagkawala ng malay, pagkalito o kaya ay mga seizure o kumbulsyon na nakamamatay kung hindi agad maaagapan. Ilan sa pwedeng gawin sakaling makaramdam o maobserbahan ang alinmang sintomas ng heat stroke? Una, ilipat ang tao sa isang malilim at malamig na lugar at ayusin ang ventilasyon. Tanggalin ang panlabas na damit ng tao at maglagay ng malamig na compress, ice pack, malamig na tubig o malamig na basang tela sa balata, lalo na sa bandang ulo, mukha, leeg, kilikili, pulso, bukong-bukong at singit. Payuhan ng publiko na regular na subaybayan ang mga ulat mula sa PAGASA at gumawa ng mga hakbang para makaiwas laban sa sakit na ito, kabilang ang pag-inom ng maraming tubig, pag-iwas sa iced tea, soda, kape o mga inuming may alkohol, at paglimita sa oras na ginugugol sa labas sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 4 p.m. Gumamit rin ng proteksyon sa araw tulad ng sombrero, payong at sunblock. Pinapayuhan din ng DOH ang publiko na agad na makipag-ugnayan sa emergency services sakaling makaramdam ng mga sintomas at huwag nang hayaan pang lumala ang sitwasyon. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.